namin paggawa ng video. Ang magiging topic po namin ay kung paano magbasa ng Biblia ng common sense. Kasi kung hindi nyo babasahin ng common sense ang Biblia, parang ako dati, nung bata, sa akin lang naman po ito. Nakipaggera si David kay Goliath, kay si Samson, ganito. Parang fantasy lang po siya sa akin Hindi po siya totoo. Kaya mas gusto ko dati yung mga panahon ng adventure ang Biblia. Tapos later, hindi na po ganon. Ngayon po, babanggitin ko lang po muna kung paano magbasa. Kung ano po bale ang salita ng Diyos na nakasulat. Yan po ang pinaka mas maganda. Salita ng Diyos na nakasulat. Sabi nga po ng Kristiyano, Old Testament ang una. Tapos New Testament. Yan. Pagdating naman po sa mga Muslim, Quran na. Sino po ba sa kanila ang tama? Yung tinatawag po kasing Old Testament, yun ay sinulat ng mga Hudyo. Ang tawag po talaga doon ay Tanakh. Yung unang libro po noon, Torah, sinulat ni Moses. Okay? Tapos, yung buo po nun, na tinatawag na Old Testament, yun po ang Tanakh na tinatawag. Ngayon, para po kasi mapalitaw ng mga Kristiyano na wala na po ang Tanakh, kaya tinawag naman po silang New Testament. At tinawag nilang Old Testament ang Tanakh. Pagkatapos po ng New Testament, pagkaraan ng ilang panahon, ang pumalit po sa kanila Quran. Nasabi naman ng Muslim, sila naman ang tama. Pinalitan nila ang New Testament. Ngayon po, ganito yan. Ang Tanakh po, kailangan patunayan ng New Testament at ng Quran na tama. Kasi po, kaya kailangan nilang patunayan na tama kasi po, para sila lumitaw na tama. So, silang dalawa, ang New Testament at ang Quran, kailangan palitawin na tama. Ang Tanakh. Ang Tanakh, walang pakialam siya. Kasi sa kanya, siya ay tama. Hindi niya kailangan patunayan na tama ang New Testament at ang Quran. Kasi siya ang tama. So, pag ginawa natin ang konklusyon po yan, lilitaw, yung Tanakh ang tama. Sigurado. Kaysa sa New Testament or sa Quran. Wala po akong babanggitin muna, except inabanggit ko kanina. Wala po muna akong babanggitin tungkol sa loob ng bawat aklat. Dito lang po muna ako sa kung sino ang tama. Ang Quran po ba? Ang New Testament? O ang Tanakh? Yun lang po muna ako. At ang ibibigay ko lang din, nasa inyo yun, kung tatawagin yung opinion ko yon, opinion ko po yon. Ngayon po, eto nakakapagtaka. Nang nakikipag-usap po ang Diyos sa tao, ang ginagamit niyang salita, Hebrew. Kaya po ang Tanakh ay nakasulat sa Hebrew, yung iba Aramaic. Pero po yung Aramaic po na yon, Hudyo rin pong salita yon. Hebrew din po yun. Bakit biglang pagdating naman sa New Testament, ang nakakapagtaka naman po, naging Greek. Samantalang hindi naman Greek. Ang Hebrew ay hindi Greek. Pero ang New Testament, biglang nag-Greek. Hindi ko pa din po sasabihin kung bakit siya ngayon naging Greek. Pagkatapos naman ng Greek, naging salita naman ng Arabo. Salitang Arabo naman, ang Quran. Pero sila dalawa, hindi sila kinakausap parehas ng Diyos. Ang kinakausap lang ng Diyos, yung sa Tanakh. Kasi po, ang Diyos pag naghihimala, hindi po sa isang tao lang. Hindi sa dalawa, meron din pong isa yung kinausap lang yung propeta sa panaginip, tapos po sasabihin ng propeta sa isang hari
o sa isang namumuno kung ano yung sinasabi ng Diyos na pinararating sa kanya. Pero po sa Tanakh, meron po doon 1,000,000 hanggang 3,000,000 nagpakita ng himala ang Diyos. Pero sa New Testament, ewan ko. Sa Quran, ewan ko kung tawagin ko kasi konti sabi nila. Tapos ang tanong ko kung totoo, kasi po pag pumunta po kayo ng New Testament, wala sa history. Hindi kagaya na sa Tanakh, nahuhukay po ang history. Napapatunayan totoo ang history. Ano anak? Anong masasabi mo? Wala pa? Okay. Yan po masasabi ko tungkol sa pagbabasa ng aklat na tungkol sa Diyos. Common sense po. Para din po yan, mamimili po kasi ako kung saan ako susunod. Sa evolution po ba ako susunod? O sa creation? Kasi po, ako, ang sinusunod ko, creation. So, sa akin, para sa sarili ko, wala akong choice kundi aklat ng Diyos ang pakikinggan ko. Kasi po, ang number 1 kong question, pag evolution, sinasabi nila Big Bang Theory. Susundin ko po munang tama siya. Big Bang Theory. Sumabog, doon lumitaw lahat sa pagsabog. Ang question ko po ito. Ako kasi may hilig sa question Akala ko nga dati si Superman dapat yata ako Na uli, bumagsak ako kay question. Kasi po ito. Ang question ko po, bago kayo makapagpaputok, kailangan nyo muna, kumbaga sa pulbura, sindihan. Ang pulbura, nagsama-sama na pong ingredients. Kung sama-sama na po ng ingredients, paano po siya nagsama-sama? Lumakad po ba yung ingredients ng bawat isa para maging pulbura at saka po sasabog? Ganun po ba yan? Kaya siya sumabog kasi lumakad po yung mga ingredients nagsama-sama para sumabog. Wala pa po kasi ako nabasa yung sabon pupunta sa tubig. Kundi kailangan nyo sabon, pag maglalaba kayo, bibit-bitin nyo, papunta doon sa tubig. Tapos kikis-kisin nyo para luminis po yung damit. Wala pa rin po akong nakita na mula sa isang bato naman, bato yan sumabog, o bato, o lupa, na magkakaroon ng buhay yon. Wala pa pong bato na nagkaroon ng buhay, o lupa na nagkaroon ng buhay bigla. As in, wala pa po ako nakitang ganon. Kaya po, ang hirap kong maniwala sa evolution. Ano pa po? Sabihin na nga nila, nagkaroon ng microbes o kung ano man, nanggaling ng tubig, pumunta ng lupa. Okay, ang laki po ng lupa. Ang laki po ng tubig. Lumitaw ngayon ng isang bagay mula sa lupa. Yung po bang nasa Amerika na lumitaw, meron ding lumitaw sa Pilipinas. Paano po sila magme-mate na magkasama para lumitaw ang bagong lahi? Kasi nga po, sabi nila, lumitaw lang. Okay, lumitaw lang po. Yung po ba, sabay-sabay lumitaw sa Amerika? Hindi na po, wala nakasulat na ganon. Isa-isa lang po ang lumitaw Sabi nila, isa-isa. O di may isa sa Amerika, may isa sa Pilipinas. Lumakad, nagsalubong, nakagawa ng bagong lahi. Ewan ko po kung paano sila lumipad. Ang sabi kasi gumagapang Kung yung iba po naniniwala yung lahi nila galing sa unggoy, okay lang po yun. Sila po siguro galing sa unggoy. Pero ako po, sigurado ko galing ako sa tao. Yan po masasabi ko between evolution at saka creation. Kasi hindi lang po kasi nakalagay dyan na sinasabi nila sa Genesis yung pong
dinosaur. Sabi nila hindi nakalagay yung dinosaur. Pag-uusapan din po natin yan sa darating na panahon po sa aklat ng Genesis. Anak, ikaw, anong masasabi mo? Salita ka lang kagad, pasok ka. Kasi po, yan ang pinakamalaki ko talagang question. Bakit nung kinakausap ng Diyos, nakikipag-usap ang Diyos, Hebrew? Bakit doon sa dalawang aklat, Greek, at saka po, Arabo na. Parang ang layo yata. Tapos po, ang aklat po ng Tanakh, marami pong propeta ang nangaral. Ilan pong propeta ang nangaral? Hindi po siya isa, hindi siya dalawa, hindi tatlo, hindi rin po 10. Okay po, yan po ang isang ng aklat ng Tanakh. Ang aklat po ng New Testament, ilan po ba ang nangaral? Pag binasa nyo yan, isang tao lang yan talaga. Hindi po yan maraming tao. Isang tao lang din po yan. Yung iba, sabi nila, nagsalita yung iba, yung ganito, isinulat lang kasi nila yung history ng isang tao na yon. Kaya isang tao pa rin bagsak yan. Kung meron pong sumunod, alam ko na po yon, pero hindi pa natin pag-uusapan nga, aklat pa lang tayo. Pero sa siya pa rin po yon. Ngayon, yung sumunod, ang Quran, isa na lang talaga nagsalita. Wala na pong ibang nagsalita. Siya na lang po. Tapos po, ang nakakapagtaka din po, sabi, nangaral siya dito sa isang lugar, tapos nangaral po siya doon sa isang lugar. Pag sinunod po nyo yung pinangaralan niyang lugar, hindi po kayang marating nang lumalakad lang yung tao. Ano po yun? Naging si Superman siya, lumipad siya, para po makarating siya doon sa isang lugar na yon. Na kumbaga, pag eroplano sinakyan nyo, oras din po ang aabutin bago kayo makarating doon. Eroplano po yun, ha? Hindi po lakad. Ang alam ko po, wala pa pong eroplano nung panahon na yon. Isa lang ang alam ko. Baka naging si Superman siya. This is a job for Superman. Alam ko po, iba po kasi ang fantasy sa reality. Kaya nga po sabi ko sa inyo nung simula, mas gusto ko yung mga naglalaban kasi po yun ay para sa akin, nung bata ko, fantasy. Iba po yung reality. Na natuklasan ko yung akala kong fantasy, yun din pala ay reality. Pero mula po doon, wala pong lumilipad, ha. Isa lang yung alam kong lumipad, kasi pinick up po siya ng Diyos. Yung rest, wala na po. Tandaan po nyo, pag ang Diyos nakipag-usap, hindi po yan nakikipag-usap ng walang nakakakita. Marami po, pag nakipag-usap po ang Diyos sa himala po, marami po ang nakakakita. At saka yung tinatawag din pong himala sa Tanakh, meron din pong nakakakopya ng himala. Pero yun po ay pandaraya lang yon. Nagagawa lang po nila yon dahil sa pandaraya. Pero hindi po nila talaga nagagawang himala yon. Dahil may mga himala po, pagkatapos pong ipakita yung himala, pinatay po yung mga propeta na kalaban. Dahil hindi pumapayag ang Diyos na hindi mamatay. Yan po lang ang masasabi ko sa ngayon. Tapos po, magkita-kita po tayo. Kung meron pong makikinig sa akin, sana naman po may makinig. At kahit may makinig o wala, itutuloy ko pa rin ang paggawa po ng video. Lagi.